part 4 para sa atong lesson, bahin sa prayer. I request everyone to open your Bible in Psalm 32. Psalm number 32, verse number 8. So ato sa ning basahon before ta mag-proceed sa ato ang lesson. Psalm 32, verse number 8. Nana mo? Sure ba? Nana mo? Okay, pagkabasahon nato ni sa dungan. Psalm 32, verse number 8. Ready now, read. I will instruct thee and teach thee in the way which thou should go. I will guide thee with mine eyes. So sa Bisaya pa na siya, ako nagapahimagno kanimo ug motudlo kanimo sa dalan nga imong adtuan. Ako mugiya kanimo pinaagi sa akong mga mata. O, tanawa ha. Even ang Ginoo naghatag gyud siya kanang gitawag nga instructions bahin sa gitawag nga prayer nga bahin nata sa gitawag nga communion or consummation of prayer or the answered. So this one is I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eyes. Mag-pray sa ta. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong pagpadayon nga kaayo. We praise you, dear Father God, nga ikaw naghahatag na mong kadaugan, nga makabot diri sa balay tigumanan nga save, Ginoo. Nagpasalamat sa mi nga ikaw naghahatag na mo nga kusog nga kami makasimba para diha sa pagsimba diha sa Espiritu kamatuoran. Dear Father God, nagpasalamat mi sa matag usa nga ikaw naghatod sila diri nga save, Ginoo. Dear Father God, nagapray mi nga ikaw magapanainhatag na mong heavenly wisdom sa pagsabot sa imong pulong. We claim ourselves nga wala gyud kami mahimo, Ginoo, gamitan lamang ko isip instrumento sa pagdala sa imong pulong. Dear Father God, kinita mo gipray sa Jesus. Amen. So isip nga kanang gitawag nga review. Okay, review sa ta before ta mag-proceed sa ato nga lesson. So na-ready na ba? Wala pa? Wala pa na ready? Ayan, okay. So sa prayer na to, natay first part natin is kanang gitawag content of prayer. Say content sa atong prayer, kanang acts, no? Unsa nang acts? Una, adoration or deep thoughts about God. So magunahuna jud ka unsa ang atong Ginoo sa atong kinabuhi. We must adore God, we must love God, we must praise God sa atong pagampo, no? And then next po is confession of our sins. So confessions pagampo nato kinahanglan gyud mga yud ta kapasayloan sa Ginoo sa ato mga nahimong sala or kanang mga usay basin kitaguan man nato, no? Ato na pangayuan sa atong Ginoo. Ikatulo is contentment of the heart or kanang tawag thanksgiving and praise. Sa atong prayer, nadyo tayo pasalamat sa Ginoo. So daghan ta nga ngay pasalamatan sa Ginoo kay ingura ba sa pulong sa Ginoo nga in everything give thanks. Okay? Next. And then the committing of prayers or kanang supplications. So lahat ng hangyo nimo, lahat ng desires nimo, lahat ng gusto nimo pangayoon sa Ginoo, dira nimo pinaagi. So acts, that's the content of prayer. Second, is kanang gitawag commandment in prayer nga gikumantag sa Ginoo nga moampo ta kay nga naman pray or what? Palihog on next. Wala na yung next slide. Okay. Pray or be discouraged. Sa kalibutan, daghang discouragement. Daghang problema. Apan ka moampo ta, dili kita ma-discourage. No? So, makatabang na siya. Nagtanaw ko sa YouTube, there are lots of people nga nag-suicide, emotional depressed, and so on and so forth. Kaya nga naman, they are looking to themselves. Kaya nila to, kaya nito, I'm looking for myself, love yourselves. No, you must pray or be discouraged. Wa ta nagsalig sa atong kagalingon, apa nagsalig ta sa Ginoo. So lots of people nga wala mo simba, kasagaran, dili mo simba, dili makapaminaw sa pulong sa Ginoo, depressed. Lots of people nga wala mo simba, nga wala sad mo ampo, na problema. Nga, what? Ilahang gi-carry sa ilang kagalingon. In which, pwede naman ilahatag sa Ginoo. No? We must pray. Kaya nga naman, baka ma-discourage po tayo. Okay? Next po. Pray or be lacking. Karon daghang kulang sa kalibutan. Apan ka nang gitawag contentment. Pag mag-ampo ka, Ginoo, kabalo ko nga kulang ko. Pero through God, may mo ka kompleto. No? Siguro, hindi ka masiguro material nga kompleto ka, pero your contentment, kung panalitan, napakay bike siguro karon,
So dili ka maibog motor. Pero kung gitagaan kag motor sa Ginoo, salamat sa Ginoo nakay motor, no? Kay dili kayo nakay motor, gusto pag yun nimo katong kami nagsige man migtan-awon motor, no? Pero usay mo pagtan-aw sa motor nga na, kinira man ako motor, murag luoy kay ko motor. Ka motor, salamat sa Ginoo. Mutan-aw pag yun ka kanang Ninja series nga 650, di gani ka kapalit siguro bolt ana, no? Or di ka maka-change ana. Be content ko mga we must pray. Kaya nga naman, basi mamaya magunaw na ta nga, kulang ko. We must pray. Next po, pray or be tempted. Okay? Wala pong maing laki na to. Lahat po tayo, mabaye, malaki na ay temptation. Mga kinahanglan tamuan po para sa kailan sa Ginoo nga, kung may mo mapalayo yun ta, sama ni Joseph. Si Joseph, kung may mo pag na tentasyon, palayo yun. Ang uban kay, nagpalayo sa Ginoo, nagpaduol sa sala. No? We must pray. No, we must pray. Next, pray or be lacking in wisdom. Wisdom sa kalibutan is different from wisdom nga naa sa pulong sa Ginoo. So, ang uban moingon sila nga lahi ra nga siya nga pagkatawo no, na siya gitawag nga kaalam gyud nga dili sama nato kay nga naman gikan na sa Ginoo, no? Atong ihangyo na sa Ginoo. Next, the criteria in prayer. So sa atong pag-ampo kinahanglan ing ani. Next, pray dependently. Sumbot po sa buta na nag-ampo ta kuyog sa Holy Spirit. Siguro na tayong mga pag-ampo nga malitok nato sa Ginoo, pero ang Holy Spirit yun ang mo-guide ka nato nga kinig yun imong iampo. No? So we must pray dependently. Next po, we must pray believably. So mag-ampo ganita, tuhuan yun imong iampo, tubagon sa Ginoo. Tayo pag-ampo, pag nagduha-duha pag yun ta. Di ba? Ampo ta sa Ginoo, we must pray believably. Kaya naman, without faith, we cannot please God. No? We cannot please God. Letter C, pray accordingly, rightly, and righteously. So sa atong pag-ampo, according to the will of God. Pag sinabi mong will of God, syempre dapat sakto yun na siya. Kinahanglan, righteous yun ang atong pag-ampo. Kaya kung panalitan, mag-ampo ka sa Ginoo, Ginoo, untaawon, kay kining akong kontra intawon, grabe, nagigihimo sa kuha. Unta, mabundakan ni siya unsa ayaw. Ayaw mo pray ana, kay dili na kabubuton sa Ginoo. No, mag-ampo tag sakto, no? Next, pray persistently, fervently, and committingly. Sa atong pag-ampo, dili lang ta mo ampog kas-a, and then human na. Ginoo, nag-ampo na bitaw ko ani, ikaw nang bahala mo tubag ana. Pangayuan mo na kanunay. Okay? So muna yung criteria. Next, is pray secretly. Pag mag-ampo ta, dili na to ipabalo sa tanan. Basin i-radio broadcast pa ninyo ang inyong pag-ampo. No? No, you must pray secretly kay parang Ginoo mo reward yun nato openly. No? Next po. And sa atong every time mo pray ta, always sa katapusan, pray in the name of Jesus Christ. No? Pray in Jesus' name. Sa atong pagampo, Ginoo, and so on so forth, tapos in Jesus' name. Kaya nga naman, prayagin ni Jesus Christ, ang atong Ginoo mo tubag yun sa atong pagampo. And speaking of tubag, nanata sa part 4. No? So yung common nga atong mga prayer is naay mga tubag. Kung sa itubag, yung naay yes, naay no, napoy wait. Sa ikaw-pat, karon ato ning agian karon. Unsa ka na ikaw-pat sa inyong una-una? This is Sunday school pa. Unsa kay kaupat sa inyong palagay? Sir, hindi kami mapalagay. Sir, excited na kami. Or curious gyud mi sir, unsa gyud na siya? Kamo. Anyone? Basin may makatagna ninyo, kay muundang na ta. Hindi bitaw, joke lang. So, agian sa nato ang gitawag nga consummation of prayer. So, first, when God says yes, according to the Word of God in Psalms 32 verse 8, I will instruct thee and teach thee in the name which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Kung tanawon nimo, pag gitubag ka sa Ginoo, sa imong pag-ampo, kay nga naman, ang Ginoo ang nag-guide kanimo ana. No? Gitubag ka sa Ginoo ug yes kay nga naman gistrakan ka sa Ginoo nga ing-ani ang imong himuon, ing-ani I will instruct thee, gitudluan ka ing-ani himuon ug i-guide you kanila pinaagi sa mata jud sa Ginoo. Unsa man na through the word of God. So kung unsa ibot pa sa na, that's the revealing of his will para kanimo. No? Ikaduha. Next slide po, next verse. In Psalm 3 verse number 6,
In all thy ways acknowledge me, and He shall direct thy paths. So, kung ato radyo unahon ng Ginoo, sa atong pag-ampo is what? We are acknowledging Him. So, pag in-acknowledge nato ang Ginoo, tubagon jud ka sa Ginoo, diri ka. Kung panalitan, Ginoo, unsa man gyud ikabubuton nimo sa akong kinabuhi? Nga ako magpadayon ba ako pag-eskwela? Or magpadayon ko pagpangalagad kanimo? Or naunsa? I-guide ka sa Ginoo, no? Kaya ang uban sa inyo, Ginoo, kinahanglan jud kinig jud akong masunod, kinahanglan kinig jud akong ipangayo nimo, no? I-guide ka sa Ginoo unsay sakto aron tubagon jud ka sa Ginoo og yes. And then next po. In Matthew chapter 7 verse 7 to 8 na siya. Okay, naputang pulo sa Ginoo. Ask and it shall be given unto you. This is the instruction. Ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and it shall open unto you. And then in verse number 8, nadihag yun ang tubag. No, nadihag ang tubag diya. Verse number 8, palihog ko. Verse number 8. Walay 8. Tagain na lang kong utsuday. Tagain na lang kong verse number 8. Okay, open your Bible since wala pa dana. In verse number 8, nagyan ang tubag diri. Ang instruction nasa number 7. Nasa number 8 ang tubag. For everyone that asketh, receiveth. Mga ang tubag sa Ginoo, yes, kaya nga naman, nangayo man ka. Makadawat jud ka. Di man ka makadawat, kaya wa man ka nangayo. Di ba? Everyone that asketh, receiveth, and he that seeketh, findeth. Kung ikaw na pangita, makapangita jud ka, makakita jud ka. No? And to him that knocketh, it shall be open. Ang uban, kay wa jud mo tuktok, unsaon pag-abri sa uban? No? Gituktok ang kasing Ginoo intawon kini akong gipangayo. Wa man ka ni tuktok. Igora man ka ning tan-aw. Igora ka may pa sila. Ay sige kaibog sa uban. Ikaw mismo, you must ask. You must knock. No? And then you shall find. Muna answer ana. So but pasabot na sa consummation of prayers when God say yes, that is meeting our needs. Natay daghang needs. Okay, i-differentiate lang po natin ang needs sa wants. Naay daghang needs nga usahay manignect lang nato kay gusto ra nato wants. Kinira akong gusto unta Ginoo. Naay needs na po'y gitawag nga wants, no? Sa pulong sa Ginoo, need. Unsay need nimo mo'y tubagon sa Ginoo. Panalitan, kita tanan mukaon jud ta. Amen. Ang uban dili mukaon? Wala man tan tubag. Mukaon tatanan? Bahalang nag-diet mo, basta nagkaon gyapon mo. Okay? Okay. Karon, mabuhi man siguro ta kung panalitan binadget ang atong kaon. Amen? Okay. Ang uban kay nakakita lang unsa maning sudan, unsa maning luto, daghang reklamo. Salamat ta sa Ginoo gitagbo atong needs. Dili kay magpangita pag yud ta. Pag uman wa man kay budget. Unsay pag ayaw pangita sa di mo kayang budget. Mayingon silang, sila lagi. Sila kaya nila, ikaw hindi pa. So, unsay needs ni mo karon, muna pangayoon sa Ginoo, dili kay mangita pa jud kaglain. Unta Ginoo sa akong birthday. Nga naon tay litso, naon tay ginagmay, nay dinagko, nay nilagpad. Unsa pa imong gusto? Pag uman kay wala man kay budget. Nya, manghulam ko, mangutang ko. Impas. Problema na noon ka pagka-uman sa imong birthday. No? Kaya nga naman, grabing kaon mo. Siguro makalipay-lipay pa ka. Ang ba, napay tagay-tagay na. Pagkaugma, nanay maningil mo, sakit ng ulo mo. Okay? Yung sakit na. So, ang atong pangayon sa Ginoo, sa atong needs. So, nitubag ang Ginoo sa atong needs, salamat sa Ginoo, muna itubag niya. Or everyone that asketh, receive it. Makadawat yun kita. Next, in Psalm 34 verse 19, palihog ko. Psalm 34 verse 19. Many are the affliction of the righteous. Wow. Kung saan ang affliction? Naay dagang kasakit, naay problema. Karon ang righteous. Kita, isip nga nagdawat ni Jesus Christ, we are righteous. Karon nakabutang sa pulong sa Ginoo. Many are the afflictions with S of the righteous. Dagang yung kasakit, di no? No? Dagang kasakit yun. Kung kita naluwas na, naadyo'y kasakit.
Siguro na kay kasakit, kay naka sa kalibutanon, o dili pa ka, pero mas daghan. Pero, salamat sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo, wala ang nagperiod, sumpay. But the Lord delivereth, but pasabot na always, him out of them. Period? No. All. Salamat sa Ginoo, bisan pa ka na kay daghang affliction. Are you with me? Okay. The Lord delivereth him out. No? Na-adjoy kanunay. Hindi lang iisa. All. Unsa man na siya, emotional. Actually, dapat Kristiyano, dili ta emotional. Magbase ta sa truth. No? Sir, kanang usay magbase ta sa truth, murag gahi naman kay kasing-kasing ana. No, nagbase ra gyud ta sa truth sa Ginoo. Kay ang atong emotion up and down man eh. Up and down usahay. Ganahan kay ka mo sa dili na pud. Misa ganahan na pud dili na pud. Ang atong Kristohanon dili nagbase sa emosyon, nagbase sa kamatuoran. Mo sa atong pag-ampo, bisan pa daghan tag kasakit, ang Ginoo mutubag siya kay nganuman, the Lord delivereth him out of all. Okay? So, sabot ana, it's alleviating or easing our suffering. Tuod natay suffering, pero tungod sa atong pag-ampo sa Ginoo, kabalot ang Ginoo mutubag Ginoo, mutubag jud ani. No? Kaya nga Kristohanon kung natay problema, dili ta magbaguod og dala. Dili kay kita magbit-bit ana murag nakoy problema. Unsa may problema nimo? Di gyud nimo mabutang? Ihatag sa Ginoo ba? Kining problema na ako, Brad, no? Kini gyud akong problema, Brad. Kabalo ka sa problema. Pag kuman mangita pa ng problema sa uban. Mangbit-bit pa na. No. Sa atong prayer, kinahanglan ihatag nato na sa Ginoo. Kaya nga naman, ang Ginoo mutubag ug i-deliver kanya out all. Okay? So I hope na nakuha ninyo. Next, Psalm 34 verse 4, I sought the Lord and He heard me and delivered me from all my fears. Nakay kahadlok karon? Puro isog mga tao ron. Nga may kahadlok? Na may gikadlokan karon? Daghan. Kanang gikadlokan, kabalaka ba? No? Kisa unsa may kabalaka ninyo? Sir, daghan lagi. Yes, daghan tang kabalaka. Daghan tang gikadlokan. Apan ang Ginoo, what? Unsa may mo? I sought the Lord and He heard me. Nag-ampo ka sa Ginoo, ang Ginoo mo tubag, and delivered me from all my fears. All my fears. So kung saan kay kabalakan ni mo nanay, hatag lagi na sa Ginoo. Kaya nga naman, tubagon lagi ka sa Ginoo. No? And then, in Psalm 138 verse 3, in the day when I cried, Thou answeredst me, and strengthenest me with strength in my soul. Okay. It is important that Christian, we should pray para ni sa atong spiritual life. Hello? We must pray because this is for our spiritual life. Kaya nga naman, ang uban dili na mo ampo. Kaya nga naman, kaya ko na to. I can do on my own. We cannot do. Kaya nga, ingon sa pulong sa Ginoo, unsa man, unsa ingon sa pulong sa Ginoo, without me, can do nothing. Duol ta sa Ginoo. Duol ta sa Ginoo. Pinaagi sa ato pag-ampo. Sabot ana nga it will deliver us from all fears sa atong kinabuhi. And next, Psalm 34 verse 17, the righteous cry, and the Lord heareth, and delivered them out of all their troubles. All the troubles. Nakay troubles karon, duol sa Ginoo. Pero usahay nga ang Kristohanon may mangitag troubles sa kinabuhi. Imbis na wala kang problema, nangutang ka, kaya nga naman, naibog ka sa uban, kanang kaibog, no, mulag wadyo ni ayog yun. No? Yes, siguro, maiwan sila nga, sir, natural man na kay tao ta. Natural yun nga tao ta, pero mas natural nga moduol ta sa Ginoo. Dili kay moduol ta sa atong kaibog. Duol ta sa Ginoo, kaya nga naman, it will overcome all of our problems. We must pray because ang Ginoo mutubag sa atong pag-ampo nga i-deliver niya ta bisan pa unsay atong problema. Now, when God says yes, kini ang mga tubag niya. Ikaduha, when God says no sa atong pag-ampo.
Sir, mo ingon gud ang Ginoo? No. Yes. Ato ning basahon mo daghan kani nga verse. Paliko 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 12 ni siya actually. Kailan mo ni ni Apostle Paul? Kinsay kailan ni Apostle Paul? Itudlo daw be. Dili kailan ta ni Apostle Paul according to the word of God. Si Apostle Paul kabalota, una, grabe siya mo persecute sa mga Kristiyanon. No, siya pag yun napapatay Stephen God. Di ba? Siya hinungdan nga mga Kristiyano nagtago-tago gyud. Pero one day gigamit siya sa Ginoo. Samtang gala ko sa Damascus, nabuta siya. Ang Ginoo nakigstorya niya. And then naluwa siya, na-convert siya. Karon, sa conversion ni Apostle Paul, grabe siya mangabig og kalag, grabe siya muwali. Di ba? Kailan ni Apostle Paul, no? According to the word of God. And then in verse number 7, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelation, there was given to me a thorn in the flesh. Naisakit si Apostle Paul. Kung sakit na Apostle Paul, heartbroken, dili uy. No? Dili. Naisakit sa Apostle Paul. Ang uban mga Bible scholars, sabi nila kanang, anong tawag na? Patol, no? Or sa epileptic ba na? No? Epileptic, no? Mukalit tag kirig, wata na sayod, no? Base mapaka niyang dila niya or what, wa ko kakita pa man pud epileptic. Pero kanang sakita mo nagpait kay na ay nagwali kan kalit tag kirig dire. Di ba no? Pero kana gipangita there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me. No? To buffet me. Lest I shall be exalted above measure. For these things I besought the Lord thrice. Yang yo jud sa Ginoo katulog yun, Ginoo. Kuhaan ni ba, kay di ko makawalig tarong? Ginoo, kuhaan ni ba, kay nangalagad bi ako ni mo, aron, masakto gini akong akong pagwali, akong pag-share sa pulong sa Ginoo. Yang nyo jud siya, katulo. Kanang tulo, murag grabe yung higuro hilak ni Apostol Paul no? No, Ginoo nga, that it might depart from me, kung may mo, wala o ni mo ni Ginoo. Karon, sa itubag sa Ginoo, in verse 9. And he said unto me, ang Ginoo nagstorya niya, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Nakakay kaluyahon, ang Ginoo sakto gyud iyang kusugoy. No? Bisan pang nag-ambo ka sa Ginoo, katulo, kaupat, paguman maingon ang Ginoo, dili lang sa ayaw, dili pidi. Dawato ni mo na, kay nga naman, ang kusog sa Ginoo perfect. And then napay tubag diya, most gladly therefore will I glory in my infirmities, but that the power of Christ may rest upon me. Actually, gabi era ko kinantaan ni, gipraktisan yun ako ba? Kabala mo sa kantaan ni? Sa most gladly therefore? Wala. Ako i-share ninyo kay para makaingon mo, kung tubagon ka sa Ginoo og no, kini makanta ninyo na Ginoo para gyud na ako kay nga naman para ni nako. Kini nga dili man ko sakto nga kanta pero kantahon nato gamay. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Utrohon na pod. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So kung tanawon nimo kung gitubag ka sa Ginoo nga no, makaingon jud ka yes Ginoo para kinako. Dili kay manglasong ka, ngano di man ko nimong gitubag Ginoo? Ayaw. No? Most gladly therefore will I glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Kay kung panalitan dai gitubag dai sa Ginoo nga kwaon ng problema ni Apostle Paul. Wata na sayod, base mamaya, garbuso na kay si Apostle Paul, no? Ingana sa atong kinabuhi. Tabagun ta sa Ginoo og no, ipabalog yun na nga, murag dili pa kaangayan. Ayaw, sige Ginoo, yes, salamat sa Ginoo. So dili ta magproblema kung naatay gitawag nga tubag sa tuwa is no. Padayon ta, gamay na lang kong time. When God says, wait, kini, hapit na gyud ta, ikatulo na ta, wait, no? So wait, in Romans chapter 4, verse 18 to 21, taas-taas ni siya, kailan mo ni Abraham? Kinsa si Abraham?
Sir, basin sa Pika section. Dili. Si Abraham is the father of faith, di ba? No? Who against hope believed in hope that he might become the father of many nations, according to which thou hast spoken, so shall thy seed be. And being not weak in faith, he considered not his own body, now dead, when he was about 100 years old, neither yet the deadness of Sarah's womb. Verse number 20, he staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong in faith, giving glory to God, and being fully persuaded that when he had promised, he was able also to perform. Look, kung ang prayer nato, nag-ingon ang Ginoo, pahulat sa kwadyot lang, kadali lang. No? Kang Abraham, dili ni kadali. Kaya nga naman, 100 years old na siya nagkaanak. How many years na siya naghulat ni Isaac? Ginoo, nag-promise ra ba ka nga, ang akong kaliwatan sama sa bala sa baybayon, sama sa bituon sa kalangitan, wala pa? Unsa na lang Ginoo, murag magdagkot na ko gatolan eh. Pero si Abraham, wa siya nagreklamo, oy, unsa ingon sa Ginoo in verse 20, he staggered not at the promise of God. Wala siya nagduha-duha nga, Ginoo, murag di man mutubag ang ginawa ni. Paulat. Hulat. Kaya nga naman, si Abraham nasayod siya, he's persuaded that when he had promised, ang Ginoo pag nag-promise, mo fulfill gyud na. It's not, bahalag di pa sa mga ingon ng Ginoo, yes automatic, or yes dayon, pero pag sinabi sa wait sa Ginoo, mutubag lagi na, paulat lang. Mga young people, dili kay magdali-dali mo pangitag uyab. Kung saan mo, di mo mabuhi, way uyab. Di pa gani mo kahugas plato. No? Ang uban sa inyo kay, murag di na yun mabuhi. Ang Ginoo, di yun ko mabuhi. Kung wala siya, buot-buot na. Ang una-unaon ninyo, unsa ang pagpangalagas sa Ginoo, di mo mabuhi sa Ginoo. Kaya nga naman, ang uban, murag di yun kahulatan niyo, maunhan noon ko. Maunhan sa imong mata. Paghulat. Kanya paghulat, sama ni Abraham, mag 100 years old na lang may dili. Buat pasabutan na, unsay kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi, ayaw pag-una-una. Okay? Base mamaya nga naman, kay ang gitawag nga usahay paghulat nato, ang atong pagtuo mo increase pagyud. Mo increase pagyud. Murag pahulaton ko sa Ginoo, kinahanglan ko magpadayon. Kaya nga naman, si Abraham nagpadayon gyapon siya, even 99 years old na siya. Ginoo, wala pa man. Pero nagpadayon gyapon siya. Unsa siya kabubuton sa Ginoo. And then Matthew chapter 4 verse 2 to 4, and when he had fasted, si Jesus Christ, and when he had fasted 40 days and 40 nights, he was afterward hungered. And when the tempter came to him, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, it is written, man shall not live by the bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Here, si Jesus Christ, nag-fasting siya 40 days and 40 nights. And then nakabutang sa pulong sa Ginoo, he was a hungered, gutom kay siya. Sa atong pag-ampo, mura gutomon sa ta, hinulat, Ginoo kanus aman. Kaya nga naman, di ba ka nang nagulat ka, lalo na kung gigutom ka, mura gusto-gusto na yung kamukaon? Tama? Okay. And then ay yawa, kinig yung yawaan na ni. Nagimabot. Uy, gigutom ka? Ginoo, if. Naay nakabutang, di ba if? Balik daw sa verse number 3. If thou be the Son of God, even ang yawa. Kung ikaw anak ka sa Ginoo, siyempre, si Jesus Christ, gutom na that time. 40 days and 40 nights. Kita gani, wala na nakapamahaw, maglasong na paniud to. Magproblema na ta. No? Si Jesus Christ, gigutom siya. If, questionon pag yun niya, no? Grabe yun, giwaag yun, no? Sa atong pag-ampo, mangutana siya, na, tubagon ka, na, Ginoo, ka na imong pag-ampo, nambot lang. Karon, gutom naman ka. Basin mo paak na kadiretso. Wala na, magproblema na ka. Ingon sa Ginoo, hulat lang, God. Nga naman, sa ating paghulat, kinahanglan natong pagtuo, mo increase. O base mamaya, ang motive ni mo ba? Nga nung nag-ampo man ka anak, kay base motibo mo lahi.
Mga pagampo nimo, ang motivations nimo, nga ang ingani siguro motivation nimo, sulayan na sa Ginoo. Mga dia, if without the Son of God command that these stones be made bread. Next po, next. Verse 4, come on. But he answered and said, it is written, man shall not live by the bread alone. Christians, kung panalitan na kay pag-ampo, tas ang motibo nimo personal, basta hindi ko katubagon sa Ginoo. Ang atong pag-ampo, magbasig gihapon sa pulong sa Ginoo. Kaya nga naman, di ba, according to the will of God? Mga pahulaton gyud ka, kay basin mamaya ang motibo nimo day lahi. Gusto ra day nimo nga i-consume sa imuhang gitawag nga flesh. No? So, it purifies our motive. So, his motive was to glorify the Father and to live by every word that proceeded out of the mouth of God. Next, in Isaiah 30 verse 18, gipahulat ta sa Ginoo kay ang Usman, gusto niya ihatang pinaka-the best. Pinaka-the best gyud. Dili kayong okay lang. Unsa man ni siya? Madala ra. Madala ra. Bira mo sa mo pag-ampo, igura madala. No? Pero ang Ginoo gusto niya, it be the best. In Isaiah 30 verse 18, blessed are they that wait for Him. Bulahan yun. No, in Isaiah 49:23, and thou shalt know that I am the Lord, for they shall be not ashamed that wait for me. Kung maghulat ta sa Ginoo, di gyud ta maulawan. Sa atong pagampo, hulat ra gyud ta kung panalitan. Giingon ng Ginoo, hulat, ihatag niya, di gyud ka maulawan. Kaya ang uban, nag-una-una, agoy, ingon niya, kini gyud akong gusto paliton, kini gyud, kini. Karon nga di man kahulat, palit na yon. Pag, ilis na kag ingani, ilis na kag ato, daghan na kagibutang na problema na noon ka. Kaya nga naman, nag-una-una man, namura kang ulawan ko da. No? Pero di yun tayo maulawan sa Ginoo. And lastly, next na po, ikaupat nga tubag sa Ginoo. Ikaupat. Paliw ko, padayon na ta, kaya we don't have that. When God says, change of plan. Yan ang upat nga ikatubag. Change of plan? Murag, wala yun naman nag-expect, sir. Nga naman, ang Ginoo na itubag, pero Ginoo, ingon siya nga, change of plan. Kailan man ta ni Apostle Paul, nga gidumilian sila sa Holy Spirit nga moadto sa isa ka lugar sa Bitania. So, naangadto sila sa Macedonia, kaya nga naman, niya, ato dito kay mag-preach, dili, ayaw lang dito lang mo, pikas. So, there's always ka lang gitawag nga, a closed door doesn't mean is an open door for somewhere else. So here, ang pulong sa Ginoo in Acts 16 verse 6 to 9 na ay mga verses diyan na kung mabasa na ninyo. So a closed door means an open door to somewhere else. A closed door doesn't mean a dead end. Sa atong pag-ampo, kung pag-ampo nato dili mao na siya, ihatag sa Ginoo, oy dili mao, kini imo. It doesn't mean nga closed door na siya. Another opportunity para sa uban. Okay, nakuha ninyo? So, sa atong pagampo na iupat katubag. I hope ang katubag ng bag, change plan. O sa kato siya, answer na sa pulong sa Ginoo. Let us pray. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Salamat nga ikaw nagapalain tubag sa among mga pagampo. Dear Father God, nagapraisean me sa among service karon Ginoo. Ikaw magapalain hatag kadaugan. In Jesus' name we pray. Amen. Break tag